Dito sa third quarter mga idol, dikitan pa ang laro nung simula. 1 point lamang po ang lamang ng Bucks. Pero natapos po ang laro na tambak na ang Thunder. At mukhang naipakita na rin ng Bucks yung kahinaan ng OKC sa kanilang laro. Pumupose si Giannis ngayon sa maibabaw kontra kay J-Dub. Masasabi mo po na versatile defender itong si J-Dub, pero kasi bulinggit lang yan kung ikukumpara mo sa laki ni Giannis. 6'5 laban sa 6'11. At hindi lang basta 6'11 na player yung katapatan niya, kundi all-time great na rin. Hindi pwede talaga na solo lang o single coverage tong si J-Dub. Kakainin talaga ni Giannis yan tulad nung ginawa niya rito sa laro na ito. Bakit hindi yung malaki yung tumao kay Giannis? Itong si Hartenstein, hindi ba? Tao niya kasi si Brook Lopez na kapwa niya sentro rin. Nang overwhelm itong Bucks sa laki nila kontra sa small ball ng Thunder. Nagpadala ng pangalawang defender ang OKC, ayan po si Joe, pero iniwan naman niya yung player na pinakamainit ngayong season sa 3, itong si Taurean Prince. Numero 1 siya sa 3-point percentage ngayong season so far mga idol, shooting 51.6% mula sa 3. Napakainit niyan mga idol. Gusto pa ngang utakan ni J-Dub itong si Giannis sa pagkakataon na ito. Nung pinapostehan siya, bigla siyang lumayo kasi ine-expect niya yung bangga pero walang banggang dumating. Ending ay Giannis versus siya na malalim na. Legit, bilang lang po yung mga tao na kayang pumigil dyan kay Giannis kung ganyan na siya kalalim. At sobrang liit din po ng ibang mga help defenders ng Thunder like itong si Shea, itong si Dort. Paano nila pipigilan si Giannis dyan sa loob, diba? Dapat sana big man kaso injured yung ibang mga big man nila. Puro posta yung kanina, paano naman ngayon mga idol na may action pa kontra sa best shooter ng liga mula sa labas? Karipas din si J-Dub dyan kay Prince kasi baka nga tumira din yan. Pero hindi naman, ang problema nga lang, late na sa switch itong si Lu Dort. So another problema na naman dyan sa Thunder mga idol. Kinailangan pang mag-rotate ni Hartenstein dyan kahit na hindi naman dapat. Yung mga ganitong topic lang din nakakachamba ang OKC na pigilan si Giannis sa loob pero hindi mo talaga yan mapipigilan kung lakas lang din ang pag-uusapan. Napansin din natin mga idol na sa ganito, medyo successful naman ang OKC kapag nasa labas si Giannis tapos nagdadrive siya papasok. Somewhat napipigilan naman nila. Nakaabang na nga si Shea dyan sa kanan kaya kumaliwa naman siya. At ayan, napigilan nga. Nagkakaproblema lang talaga kapag ganyang poste na po ang pinag-uusapan. Kasi wala talaga silang perfecto na defender ngayon na kayang sumulo ng bangga ni Giannis at iistorbohin yung mga inside attempts niya. Si Chat sana kaso injured naman. Kaya anong gagawin ng gwardiya dyan kay Giannis ay ilalim, di ba? Dito may pinapalapit pa siya. Sino kaya yun? Ayan, si Portis ang lumalapit para sa screen. And ito, medyo counterproductive tong ginawa niya, no? Kasi Alex Caruso ang katapat niya, nagwardya lang din ulit. Then dahil nga po sa screen, si Hartenstein na ang tao na mas makakapag-matchup ng maayos kay Giannis kaysa kay Caruso. Kaya kung yung best player ng kalaban ganyan, abay mahirap na nga rin talaga kasi pinakaalas nyo na itong si Hartenstein ngayon. Tapos pag nawala pa siya sa laro, wala na talaga kayong inside presence. Pero agresibong inaatake pa rin ni Giannis, nakakuha pa ng foul. Yung dominance din kasi ni Giannis mga idol talagang kukunin yung attention mo. Lalo pa itong OKC nga na anliliit. Dort, J-Dub, mga 6'5 and below players lang ito Good job naman po sila na nalilimitahan nila ang drives ni Giannis pero ayun nga, pag ganitong poste na, dyan sila nahihirapan talaga. Matagal-tagal pa ang pagbabalik ni Chet sa OKC at expose din talaga ang small ball nila sa dominant big tulad ni Giannis. Nag-domino effect na nga lang din at scramble mode sila sa pag-recover. Kitang-kita naman po sa mga numero ni Giannis this game mga idol, 26 points, 19 rebounds, 10 assists, 2 steals at 3 blocks pa. Actually, hindi nga lang po si Giannis talaga ang masasabi mong bumuhat din this game Mainit din talaga ang Bucks sa labas at 17 out of 40 sila doon. 5 3 na nga lang din ang naipasok ng OKC sa buong laro and nag-alat din talaga sila. Pero yun nga po ang probably isang kahinaan talaga ng Thunder ngayong taon na wala silang Chet. Nakaka-survive sila sa small ball pero pag ganitong may magaling na big man na, ang hirap din talaga. Champs po ang Bucks sa in-season tournament ngayong taon mga idol. Congrats sa inyo. Kaya ano po ang masasabi niyo sa performance nila this game? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin niyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.